Welcome back to our channel. Hello guys, kumusta po kayo? Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and today is Monday. Syempre, o diba, araw-araw tayong may upload this week. Kasi wala tayo nung nakaraang linggo eh. Ganun talaga, may mga panahon talaga na tayo ay nauubusan ng energy. Nauubusan ng oras kaya hindi po tayo nakakapag-record at nakakapag-edit. At syempre pa, naging struggle ko talaga ang internet connection this past few days. Kaya naman, ang nangyayari ay dinadamihan ko na lang yung recording sa isang araw para may pang buffer. May pang pag merong malakas na internet connection, sige, upload lang ng upload, ganun. Sineschedule na lang. Pero anyways, maraming salamat dahil sa panibagong linggo na ito. Nako, this is the last week of June. Grabe naman. Ang bilis. Papasok na tayo sa second, ano ba yun? Pag semi-year. Ano bang tawag doon? Semi-year. Oo. Tapos nang matatapos ngayong linggo ang 6 na buwan ng taon. So, dito na tayo sa panghuling buwan. Malapit na namang kakanta si Jose Marichan. Anyways, pero bago siya kumanta, ako munang kakanta. Hindi naman. Ako munang magpapasalamat po sa inyong lahat dahil kahit na anumang oras, anumang araw, kahit na umulan, bumagyo, uminit man ang panahon, ay napakainit pa rin talaga ng pagtanggap nyo sa ating content at sa ating mga kwento dito sa ating channel. Maraming salamat po talaga dahil lagi kayong nandyan at nag-aabang. At dahil po dyan, sa abot ng aking makakaya, babasahin ko lahat ng mga nagpapa-shoutout at syempre sa abot rin ng aking makakaya ay sisikapin kong araw-araw na merong upload tayo dito sa ating channel. Hello nga pala kay Lizzie Locapa. Sabi niya lagi raw siyang nauunang mag-comment. O, ang dami niyong nauunang mag-comment lagi. Charot. Kasi may mga hineheld ko muna kasi yung mga komentaryo. Kasi may mga nagko-comment ng mga bastos tapos mababasa ng mga bata. Huwag tayong ganun. Dapat good vibes lang tayo, ha? Anyways, maraming salamat din sa pakikinig mo sa atin, Shumi 9688, Avila Mia. Maraming salamat. Consistent raw siyang listener. Meron din siyang kwento ng kanyang buhay na soon sana ay kanya nang maisi-share. Sabi niya hindi niya raw alam kung paano sisimulan. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi niyo alam kung paano sisimulan, niyo na lang, gawin niyo na lang outline kung anong una nangyari, parang ganon. Tapos tignan niyo, baka may maisip kayo kung paano niyo gagawin yung kwento. Kapag hindi niyo naman talaga kaya, pwede niyo i-email sa akin kahit yung outline lang, tapos yung pangalan ng mga tao, yung description ng mga tao, ganon. At gagawa natin ng pagkakasunod-sunod at ibabalik ko rin sa inyo via email at patitignan ko kung yun ba talaga ang tunay na nangyari. Ganun yon. Hello naman kay Josephina na lagi pa rin nakikinig. Margie Luhong, maraming salamat. Gail Easy, thank you so much. Jelmar Villaos, tama po ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Shout out daw sa tropang maglulukad na kailangan ko pang mag-download ng mga kwento para lang may mapakinggan kami kasi walang net sa pinupuntahan namin. Saan ba kayo pumupunta? Bakit walang internet noon? Hi kay Jay Ranoy. Maraming salamat. Gloria Havillonar from Hong Kong. Thank you so much. Chazi Chai. Glyza Bilbar. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Lagi raw siyang nanonood kahit hindi siya laging nagko-comment watching from Malaysia. Thank you so much. Hello din kay Liza Chen. Hello rin kay Zairil Viania from Occidental Mindoro na laging nakikinig pero bihira namang mag-comment. Ayos lang yun, basta't araw-araw kayong nandyan. Denise Soria, maraming thank you. Claudia Kapage, maraming salamat po. Job sa Gapulaw, thank you so much sa araw-araw mong pakikinig. Annigs, hi Ann. Gerald Rebenito, ayun, first time. First time na nabasa ko ng maayos ang iyong pangalan. Ayun, hello daw sa birthday niya na si Jose Lumio na nasa Japan. Ayon, birthday nung 20. Oo, nung 20 pa pala ito. Happy birthday, belated. At belated happy birthday din sa kapatid niyang si Jonard Benito nung Saturday naman, June 22. Ayon, all the way from Aklan. Maraming salamat po. Hello rin kay Viva OFWs watching
OFW, kasi isa lang pala. Watching from Singapore. Sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Singapore at sa lahat ng mga kababayan natin na nandyan na nakatira. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita nyo ditong ating channel. Hello rin kay Claudine na parate. Maraming salamat kay Chicana from Cebu. Hi Chicana, may chika ka na ba dyan? Hi kay RealTube322. Maraming salamat. Shout out sa'yo. Lagi rin po daw siyang nakikinig sa atin. Maging sa'yo, sana good health at syempre lagi kang safe. Hi kay Rosel Mac Dolor. Maraming thank you. Shantik, salamat at nandito ka na naman at nag-iingay. Hello sa'yo. Charlene Baklohan, maraming salamat. Sabi niya, ay hindi late si Mama Mia. O hindi ako late. Kasi sinusubukan na talaga nating mag-record ng mas marami-rami para naman mas-schedule na natin, 'di ba? Ganun na lang ang gagawin natin. Kapag meron tayong time, record lang ng record sa lahat ng mga kwentong pinadala, ganon. Jeanette Mariano, maraming salamat. Negrita Colaija, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Leah Casas na lagi ding nakikinig sa atin. Thank you so much po. Ayun. Leslie Cunanan, maraming salamat Lee Cunanan of Paris, France. Social naman talaga ng ating mga from Paris, France talaga. Thank you so much po from the bottom of my heart. Ayan. At hindi na natin patatagalin dahil alam kong excited na kayo sa kwento natin ngayong araw na ito. Nasaan ba yon? Ayan. Kung saan-saan kasi na si Save. Maraming salamat sa inyong pakikinig at eto na ang paborito mong programa, ang lagi mong inaabangan, walang iba kundi ang Dear Mama Mia. Maraming beses na nagkakamali ang isang tao sa kanyang buhay. Maraming beses siyang nadadapa at nakakagawa ng pagkakasala. Pero hanggang kailan nga ba dapat na gumawa ng mali para lang maging masaya? Sapat bang rason ng pansariling kaligayahan para kahit mali ay atin pa rin itong paninindigan? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo, lalong-lalo na sa mga laging nakaabang ng mga kwentong iyong inia-upload sa iyong YouTube channel na kagaya ko. Oo, Mama Mia, isa rin ako sa mga suki mong tagapakinig pero hindi po ako madalas mag-comment. Siguro pangalawang beses lang ako nakapag-comment kasi nahihiya ako dahil may nakakita sa akin na kasamahan ko sa trabaho. Nung makita niya yung comment ko ay talaga namang nag-PM pa siya sa akin. At ang sabi niya, pareho raw pala kami ng pinakikinggan. Kaya alam ko Mama Mia kapag narinig niya itong kwento ko ay kaniya pong malalaman na ako ito. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Lizelle. Hindi po ako proud sa mga pinagagagawa ko sa buhay ko. Ang dami-daming beses po na nagkamali ako. Ang dami-daming beses po na inilagay ko sa alanganin ang buhay at pagkababae ko. Pero Mama Mia, isa lang po ang masasabi ko. Lahat ng pinagdaanan ko ay siya pong naging dahilan kung bakit ako naging matatag ngayon. Hindi ko naman sinasabi na kung mababalikan ko ang panahon ay gagawin ko pa rin ang mga ginawa ko. Kasi ang totoo niyan Mama Mia, nahihiya talaga ako sa mga ginagawa ko noon. Pero wala na akong magagawa kung lagi ko na lang yung pagsisisihan. Kung lagi na lang akong magdudwell doon sa nakaraan. Kaya naman naisip ko Mama Mia bilang bahagi na rin ng pagpapakatatag ko sa aking pagkatao ay isishare ko sa iba itong naging kwento ng buhay ko. Baka sakali na may mapulot silang aral lalong-lalo na ang mga nakikinig na kabataan. Rated SPG nga pala ang kadalasan na laman nitong kwento ko. Pero Mama Mia, promise, may leksyon po ito sa huli. Sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon at merong mga anak na nakikinig, please po pakigabayan ng inyong mga anak. Although, masasabi ko rin naman na iba ang kabataan ngayon. Masyado silang mulat kaysa sa atin noon. Mama Mia,
teenager pa ako nung pumasok ako sa pakikipagrelasyon. Rebelde kasi talaga ang utak ko noon. Kahit na ilang beses akong pinagbawalan ng mga magulang ko. Ilang beses nilang sinabi sa akin na wag raw akong magbo-boyfriend hanggat hindi ako tapos sa pag-aaral. Pero sadyang matigas ang utak ko, Mama Mia. Sadyang matagas talaga ang ulo ko. Ang dami-dami kong gustong gawin noon at wala akong pakialam kung hindi ko sinusunod ang aking mga magulang. Siguro ganun talaga ako. Siguro dumadaan din tayo sa phase na ganun. I was 15 years old nung pumasok ako sa pakikipagrelasyon. Mama Mia, itago natin ang first love ko sa pangalang John. Magkaedad kaming dalawa ni John at magkaklase kami noon sa high school. Mama Mia, nung niligawan niya ako ay kilig naman ako kasi nga matagal ko na siyang gusto. Elementary pa lamang ay crush ko na siya. Oo, maagang lumande ang lola niyo. Maaga akong nagkaroon ng crush. Sino ba naman ang hindi kikiligin kung ang manliligaw sa'yo ay crush mo pa talaga? Si John din ang unang lalaking nanligaw sa akin. Siya ang unang lalaking nagtapat sa akin ng kanyang pag-ibig at nagtanong sa akin kung pwede raw ba niya akong gawing girlfriend. Siyempre, dahil kilig na kilig ako noon ay hindi na ako nagpakipot pa. Agad kong sinagot si John. Oo, masyadong bata, hindi ba, Mama Mia? Pero sa mga panahon na yon, hindi ko talaga naiisip ang ganong paraan o ang ganon na kabataan ko pa noon. Ang naiisip ko noon ay lahat may karapatang umibig, lahat may karapatang sumaya kahit pa ang mga batang katulad ko. Naging masaya kami ni John. Naging masaya ang relasyon namin kahit na lagi rin kaming nag-aaway. Siguro dala rin ang aming kabataan kaya lagi kaming nag-aaway dalawa. Moody kasi si John, Mama Mia. Mabilis po talagang magbago ang kaniyang mood. Konting kibot lang ay magbabago na agad. Kung ngayon masayang masaya siya, konting sabi mo lang nang hindi niya magugustuhan ay magagalit na siya at yun ang magiging rason kaya nag-aaway kaming dalawa. Pero kahit na gano'n ay napapasaya ako ni John. Kahit na gano'n ay napapaligayan niya ang puso ko. Napapakilig niya ako. Lalong-lalo na kapag nagigitara siya at nagde-dedicate ng kanta para sa akin tuwing break time namin. Mama Mia, ilang beses din akong pinagsabihan ng mga guru ko. Sabi nila, wag daw akong masyadong padadala sa mga pag-ibig na ganyan. Pwede naman daw yun pero gawin lang inspirasyon at wag pasobrahan. Kaya lang, siguro talaga namang nature na nating mga kabataan ng maging matigas ang ulo. Tango lang tayo ng tango. Agree lang tayo ng agree sa sasabihin ng mga nakakatanda sa atin pero hindi rin naman natin susundin. Kahit na sinabihan ako ng mga guru ko na dapat alam ko kung anong limitasyon ko sa relasyon namin, Mama Mia, hindi po ako sumunod sa mga payo nila. John was my first in everything. As in everything, Mama Mia. First holding hands, first date, first kiss, and first sex. Oo, Mama Mia, we were both 15 years old that time. Bata pa kung tutuusin kung Pinoy na standards, lalo na noong mga panahon namin. Mama Mia, nasa bahay kami noon ng kaklase ko. Nag-overnight kami dahil ang sabi nila ay may maganda raw na movie na papanoorin namin. Wala noon ang kaniyang mga magulang dahil nag-attend po ito ng lamay sa kanilang kamag-anak sa probinsya. Inimbitan niya kami, ako naman ay nagpalusot sa mga magulang ko. Muntik pa talaga akong hindi payagan noon. Mama naman, lahat po ng mga kagrupo ko nandun. Baka tanggalin nila ako sa grupo kapag hindi ako sumali sa project na yon. Ano ka ba, Lisel? Pwede namang dito nyo sa bahay gawin yon, di ba? Mama, maliit yung bahay natin. Marami kami. Gusto mo ba na dito kami kakain? Di ba nagbabudget tayo? Mama Mia, nakakross talaga ang dalawa kong mga fingers noon at nagwi-wish na sana payagan ako.
hanggang sa sumabat ang papa ko. Sino-sino bang mga nandun? Mama Mia, minention ko lahat ng mga kaklase kong babae na mga kagrupo ko sa isang project. Tinext pa talaga ng mama ko ang isa sa kanila. Buti na lang ang napiling i-text ng mama ko ay yung classmate ko kung saan i-held namin yung movie marathon. Nagsinungaling din ang classmate ko na yun para sa akin. Kaya naman pinayagan ako. Hinatid pa talaga ako ng kuya ko. Mama Mia, kinuntsaba ko pa talaga mga kaklase kong babae at sinabi ko, huwag palabasin ang kahit na sinong lalaki na nandun na para hindi makita ng kuya ko. At nung makapasok na ako at nagpaalam na ang kuya ko ay nakahinga kami ng maluwag. Oo, nag-movie marathon kami noon. Kumain ng kung ano-ano at syempre Mama Mia, nag-inuman na rin. Masyadong bata para mag-inom. Pero dahil walang adult supervision namin noon ay nagagawa naman namin ang lahat. May mga kaklase kasi kaming matatangkad kaysa sa edad namin. Kaya hindi sila nahalatang mga bata pa nung bumili sila ng maiinom sa tindahan. Ewan ko, siguro dahil sa tindahan din Mama Mia ay hindi naman masyadong strikto. Kahit nasabihin pa natin na nasa batas naman na bawal pagbentahan ng yose at alak yung mga below 18 years old, ay hindi naman nila tinatanong kapag may bumibili sa tindahan nila. Ang gusto lang nila at ang mahalaga lang sa kanila ay nagkakaroon sila ng benta. Kaya naman nakalusot kami noon. Ilang alak din ang ininom namin. Ako ay hindi ako masyadong nag-inom dahil natatakot ako na baka maamoy ako ng mga kapatid ko o ng mga magulang ko kinabukasan. Si John din Mama Mia ay hindi rin masyadong uminom. Akala ko dahil katulad ko ay takot siyang mabuko ng kaniyang mga magulang. Kaya lang, iba pala ang nais niya. Nung malasing na ang mga kaklase namin at unti-unti nang nagsitulugan ng lahat, ay hinila ako ni John papasok sa kwarto ng kaklase namin na may-ari ng bahay. Bakit tayo nandito? Tanong ko. Matutulog na tayo, sabi niya. Dun sila sa sala lahat natutulog. Dun na lang tayo. Huwag tayo dun, masakit sa likod. Hindi ako sanay ng hindi ko tiyon ang hinihigaan. Tama nga naman, may kaya din naman talaga ang pamilya ni na John. Pero Mama Mia, nung matutulog na sana kami ay bigla akong niyakap ni John. Hinayaan ko siya dahil gusto ko rin namang maramdaman na may kayakap habang natutulog. Kaya lang, nakatalikod ako sa kanya. Ilang saglit pa Mama Mia ay nararamdaman ko nang parang unti-unting bumababa ang kamay niya. At sa pagkakayakap sa aking balikat ay bumababa ito hanggang sa aking bewang. Mama Mia, hinahaplos-haplos niya ang bewang ko na siyang nagdulot sa akin ng kakaibang kiliti. Hanggang sa pinasok na niya ang kamay niya sa loob ng suot kong pajama noon. Oo Mama Mia, hinahaplos-haplos na ako ni John at ako naman ay hindi pumalag. Hanggang sa bumangon siya at pumatong siya sa akin. Hinalikan niya ako sa aking mga labi. Hindi pa rin ako pumalag, Mama Mia. Hanggang sa naghalikan na kami. Nagaplusan ng kung ano-ano. Oo, Mama Mia. Hindi ako pumalag at pumayag ako dahil naku-curious na rin ako nung mga panahon na yon kung ano kaya ang pakiramdam, Mama Mia. Ang pakiramdam kapag ginagawa niyo na ang bagay na yon. Alam kong mali, pero nung mga panahon na yon, hindi ko naiisip yung mali naming ginagawa. Ang naiisip ko lang, Mama Mia, ay ang curiosity ko kung masarap ba talaga tulad ng sinasabi ng iba at nababasa ko sa mga nobela. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa amin ni John. Mama Mia, maglilimang buwan na noon ang relasyon namin. Nung isinuko ko sa kanya ang aking V-card o ang aking bataan. Oo, may nangyari sa amin ni John noon. Natakot pa talaga kami dahil naman siya ng dugo yung bedsheet ng kaklase namin. Kaya matapos na may mangyari sa amin ay agad kaming lumabas at tumabi na sa mga kaklase namin at doon natulog na parang walang nangyari. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay masakit na masakit ang nasa pagitan ng hita ko nung mga panahon na yun kasi first time ko po na nangyari yun. At mula nga noon, Mama Mia, ay humahanap na talaga kami ng tiyempo ni John kung saan kami magniniig. Minsan sa bahay nila,
Pero kadalasan sa bahay ng classmates namin. Kapag merong overnight o kapag merong mga gathering lang sa loob ng kanilang bahay. Mama Mia, akala ko noon ay tuloy-tuloy nang maging masaya ang aming relasyon ni John. Hanggang sa isang araw, isang kaklase ko ang nagsabi sa akin na nakita niya raw si John kahapon na may kaakbay na babae sa plaza. Baka naman pinsan niya lang yun. Hindi niya yun pinsan, maniwala ka sa akin, Lizelle. Ano ka ba naman, hindi gagawin sa akin ni John yun. Ayaw mo bang maniwala? Nakita ko silang naghahalikan, no? May pinsan bang ganun? Naghahalikan sa lips? Hindi naman sa lips, pero sa cheeks. Tapos sweet na sweet. Di talaga sila magpinsan, Lizelle. Promise. Kapag nakita mo sila, hindi mo talaga aakalaing magpinsan ang mga yun. Mama Mia, pinilit ko pong wag maniwala sa mga narinig ko. Pinilit kong kalimutan ang aking mga narinig. Pero hindi ko talaga magawa. Pangit na pangit talaga ang mood ko noon hanggang sa pumasok ako sa klase. Pinipilit ako ni John na mag-usap kami pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa matapos na ang klase namin ay hinabol niya ako nung nagmamadali akong lumabas. Lizelle, sandali. Sandali, ano ba? Sabi niya. May problema ka ba? Doon hindi ko na napigilan. Kinumpronta ko na siya sa aking mga nalaman. Hindi rin naman siya nagsinungaling, Mama Mia. Mama Mia, umamin rin naman siya sa akin. Umamin siya na oo, may iba siyang nilalandi pero wala naman daw silang relasyon. Ang sabi niya parang ano lang yun, katuwaan lang. Pero nasaktan talaga ako, kaya iniwanan ko na siya. Sinuyo niya ako, sinundan niya ako hanggang sa bahay pero hindi ko siya pinapasok. Mama Mia, lagi niya akong sinusundan sa paaralan. Lagi siyang nagsusorry sa akin pero hindi ko talaga siya pinagbigyan. Nagpakipot ako dahil nasaktan talaga ako ng husto. Ilang araw din siyang sumusuyo sa akin. Ilang araw din siyang humihingi ng tawad at humihingi ng isa pang pagkakataon pero hindi ko talaga siya pinagbigyan. Nasaktan ako syempre, kaya hindi madali ang pagbigyan siya, Mama Mia. Masakit ang mga ginawa niya sa akin. Hanggang sa nagsawa na rin siguro si John sa kakasuyo sa akin. Kung kailan siya nagsawa, Mama Mia, ay dun ko naman naisip na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kaya lang hindi na maaari dahil inanunsyo na niya sa mga kaibigan namin at pinakilala na niya ang bago niyang girlfriend. Walang iba kundi yung babaeng pinagselosan ko. Walang iba kundi yung babaeng sinabi sa akin ng classmate ko na nakita niyang kasama ni John sa may plaza. Galit na galit talaga ako noon, Mama Mia. Sa sobrang galit ko, pati ibang mga kaibigan ko ay hindi ko na pinansin, lalo pat nung nakita kong sinuportahan nila ang bagong relasyon ni John sa bago nitong girlfriend. Mama Mia, lumipas ang mga araw hanggang sa naging mga buwan. Aaminin ko, Mama Mia, nasaktan ako lalo pat nakikita kong masaya si John kasama ang bago niyang girlfriend. Hanggang sa isa rin naming schoolmate, Mama Mia, na si Brent, ay nagpakita ng motibo sa akin. Pero alam ko, Mama Mia, na si Brent ay may iba namang girlfriend. Oo, pinagbigyan ko siya. May nangyari sa aming dalawa ni Brent, pero isang beses lang dahil alam kong may girlfriend siya. Nangyari lang yun kasi nga namimiss ko, Mama Mia. Namimiss ko ang may kasex. Oo. Bata pa ako nung simulan ko ang sex at syempre, Mama Mia, hinahanap-hanap po siya ng katawan ko. Pagkatapos na may nangyari sa amin ni Brent, Mama Mia, ay sunod na siya ng sunod sa akin. Hanggang sa isang araw ay pumunta kami sa bahay ni na Brent. Dahil birthday niya noon. Dito ko nakilala ang kuya niyang si Brian. Mas matanda sa amin si Brian ng 5 taon. Mag-graduate na ito sa college, Mama Mia. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagkaroon ako ng atraksyon kay Brian.
Habang nagkakasiyahan ng lahat ay umalis muna ako at pumunta ng kanilang banyo para sana umihi dahil parang pumuputok na ang pantog ko nun nung mapansin ko na parang may tao sa loob. Pero nakabukas naman ito kaya siguro walang tao. Imagination ko lang na meron. Pero nung buksan ko yun, Mama Mia, ay kitang-kita ko ang pagkalalaki ni Brian habang umiihi siya sa may banyo. Muntik pa akong mapasigaw noon. Nung lingunin niya ako ay ngumiti lang siya. Ako naman ay tumalikod at dali-daling bumalik doon sa grupo ng mga kaklase namin. Hanggang sa matapos ang kasiyahan ay hindi na ako bumalik pa ng banyo. Kinagabihan ay umuwi na ako ng bahay. Pero bago ako makatulog, Mama Mia, ay may natanggap akong isang text message sa isang unknown number. Hanggang sa nagpakilala ito bilang si Brian. Nakuha niya raw ang number ko sa cellphone ng kanyang kapatid na si Brent. Mama Mia, gustong magkipagkita sa akin ni Brian. Ayoko nung una, pero ewan ko ba, na-imagine at naiisip ko pa lang ang nakita ko sa loob ng banyo ay parang na-excite na ako. Kaya naman pagkatapos ng klase kinabukasan ay nagkita kami ni Brian sa isang mall. Nilibre niya ako ng pagkain. Nag-usap kaming dalawa hanggang sa inaya niya ako, Mama Mia. Inaya niya ako sa isang lugar na malamig. Sa isang lugar na kami lang dalawa. Sa isang lugar na alam nyo na kung ano ang magaganap sa isang babae at isang lalaki na pumasok doon. Pero imbis na matakot, ay pumayag ako. Imbis na matakot, Mama Mia, ay magkahawak kamay pa kaming pumara ng taxi. At nung nasa loob na kami ng motel, ay agad-agad niya akong sinunggaban ng halik. Ako naman, Mama Mia, ay nagpaubaya dahil gustong-gusto ko na rin. Matagal-tagal na rin ang panahon na walang gumagalaw sa katawan ko. Matapos nga ang pagniniig namin na yun, ang sabi niya ay sa uulitin ulit. Oo, wala kaming relasyon ni Brian pero nagpatikim ako sa kanya. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit, Mama Mia. Naging F-buddy kaming dalawa. Yun ang tawag niya sa akin. Mama Mia, hindi naman nanligaw sa akin si Brian. Dahil meron naman siyang ibang nagugustuhan. At nagpag-usapan naman namin na hanggang dun lang talaga ang koneksyon naming dalawa. Dahil ang sabi niya ay mukhang may gusto raw sa akin ng kaniyang kapatid. Sabi ko naman hindi ko gusto si Brent. Sabi ko naman kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Siyempre hindi ko inamin kay Brian na may nangyari rin sa amin ni Brent at unang may nangyari sa amin ni Brent bago pa siya. Mama Mia, paulit-ulit hanggang sa lumipas ang ilang buwan, ay unti-unti kong nararamdaman na parang nahuhulog na ako kay Brian. Parang nahuhulog na ang damdamin ko sa kanya. Inamin ko naman sa kanya ang nararamdaman ko. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay wag daw akong mahuhulog sa kanya dahil masyado pa akong bata. Hindi pa raw kami magkakaintindihan kapag nagkaroon kami ng relasyon. Kaya hanggang dun lang kami. Hanggang F-buddy lang. Nothing more, nothing less. Mama Mia, nasaktan ako noon pero hindi ko pinahalata. Ako rin naman ang may kasalanan kasi napag-usapan na rin naman namin na wala dapat mapopol dahil hanggang dun lang talaga at walang strings attached between sa aming dalawa. Mama Mia, alam mo ba yung mas masakit? Nung nagkaroon na ng trabaho si Brian, at may nangyayari sa aming dalawa, may pagkakataon pa na may katawagan siyang babae habang magkatabi kami sa kama. Katatapos lang namin noong magniig. Pero tumawag sa kanya ang isa niyang kaopisina na alam ko rin na ka-F-buddy rin niya. Pero may boyfriend yung babae. Si Brian naman ay walang girlfriend. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung mahihintay ba niya ang pagtatapos ko ng college. Kasi ang sabi nga niya ay masyado pa akong bata. Pero nung tinanong ko yun sa kanya, kinabukasan ay hindi ko na makontak ang number ni Brian. Tinanong ko si Brent, Mama Mia, tungkol sa kapatid niya pero ang sabi niya hindi niya raw alam. Si Brent rin naman ay nagkaroon na ng girlfriend kaya naka-move on na rin ito sa akin. Pero si Brian, Mama Mia, hindi po ako tuluyang naka-move on sa kanya kahit na wala namang nangyari na relasyon between sa aming dalawa. Hanggang sex lang talaga
ang aming naging koneksyon ni Brian. Pero kahit na ganun, dahil sa paulit-ulit na may nangyayari sa amin, ay minahal ko naman talaga siya. Kaya lang, lahat ng efforts ko para makontak siya at para magkaroon ng connection sa kanya, ay binaliwala niya. Hanggang sa nalaman ko na yung kanyang isa pang F-buddy ay kanya ng official na girlfriend. Kaya niya siguro ako itinapon na lang ng basta-basta. Kaya niya siguro ako hindi na pinanindigan, Mama Mia, at hindi na binalikan dahil may iba na pala siyang mahal. Hindi na pala ako at may karelasyon na pala siyang totoo. Mama Mia, hanggang sa nagtapos ako ng college. At nung nagtapos ako ng college, ay aaminin ko sa inyo na hindi rin naman ako nagpaka-inosente. Oo, may mga nakasex din ako ng mga schoolmates ko dati. Yung iba, naging F-buddy ko ng ilang buwan, yung iba ng ilang linggo, hanggang sa makagraduate na nga ako. Mama Mia, nung mag-umpisa na akong maghanap ng trabaho, ay isa pong schoolmate ko nung high school ang nakasalubong ko sa daan. Itago na lang natin siya sa pangalang Mario. Si Mario po, Mama Mia, ay nanligaw sa akin. Nung magkatagpo kasi kami sa daan habang nag-a-apply ako ng trabaho, ay hiningi niya ang cellphone number ko. Binigay ko rin naman dahil wala rin naman akong karelasyon noon. Tinanong ko rin siya kung single siya dahil ayokong may magalit sa akin na karelasyon. Ang sabi niya, single siya at tanda niya akong ligawan. Kaya binigay ko sa kanya ang cellphone number ko. Mama Mia, nag-umpisa nga siyang manligaw sa akin. Akala ko nung una ay biru-biruan lamang. Akala ko nung una ay hindi naman totoo ang panliligaw niya. Hindi niya totohanin. Trip-trip lang pero tinutuon niya. Hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na dapat ay malaman ko kung compatible ba kaming dalawa ni Mario pagdating sa kama. Ayoko rin naman na magkaroon ng karelasyon tapos hindi ko ka-compatible sa kama. Baka magloko pa ako nun. Baka maghanap pa ako ng ibang lalaking magiging ka-compatible ko, hindi ba? Kaya oo, Mama Mia. Isang araw ay inaya kong makipag-date si Mario. Pero imbis na sa pampublikong lugar kami mag-date, ay inaya ko siya sa isang motel. Mama Mia, gulat na gulat si Mario noon. Ano, bakit tayo nandito? Bakit dito? Tanong niya. Ayaw mo ba? Tanong ko rin. Hindi mo yata gusto sabi ko. Lizelle, hindi naman sa hindi ko gusto pero nililigawan pa lang kita, sabi niya. Inamin ko sa kanya ang katotohanan, Mama Mia. Inamin ko na gusto kong malaman kung compatible kami pagdating sa kama dahil ayokong mag-aksaya ng panahon sa isang lalaking hindi naman ako mapapaligaya sa sex. Kaya pumayag siya. Pumayag siyang makipag-sex sa akin. Pumunta kami sa motel at doon, Mama Mia, ay bigay todo talaga siya. Oo, hindi naman siya kasing galing ni Brian pero pwede na. Magaling naman siya. Napapaligaya rin naman niya ako. At ang isa pa sa nagugustuhan ko sa kanya, Mama Mia, ay ginagawa niya ang lahat ng gusto ko sa ibabaw ng kama. May sabihin lang ako ay ginagawa niya. Sabihin kong lumuhod siya, luluhod siya. Sabihin kong ito ang gawin niya, gagawin niya. Kaya naman naisip ko na siguro, pwede na, maaari na akong makipagrelasyon. Matapos ang aming naging pagsisex, Mama Mia, ay umuwi na ako sa bahay namin. Oo, nakipag-sex ako kay Mario kahit na hindi ko pa siya sinasagot. Pero Mama Mia, ang akala ko na magiging maayos na ako kay Mario ay hindi pa rin pala. Dahil matapos na may nangyari sa amin ay hindi na nagparamdam sa akin si Mario. Hindi na siya nag-text o tumawag man lang. Lumipas ang 3 araw at ako na ang naunang mag-text sa kanya. Kinamusta ko siya, pero hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa tinawagan ko siya at ang sabi ko magkita kami sa isang coffee shop. Gusto kong malaman kung bakit hindi siya nagparamdam sa akin. Ako kaya ang may mali? Hindi kaya niya nagustuhan ang performance ko? Tanong ko sa sarili ko. Pumayag naman siya, Mama Mia. Pumayag siyang makipagkita sa akin, kaya naman ang akala ko ay magkikita talaga kaming dalawa.
Kaso namuti na lang ang mga mata ko sa kakaantay sa kanya sa coffee shop na pinag-usapan namin ay hindi naman siya dumating. Inindyan niya ako, Mama Mia. The next thing I knew, ay nalaman ko na lang na may iba na pala siyang nililigawan. May iba nang nililigawan si Mario at schoolmate din namin dati. Kaya naman sa galit ko, Mama Mia, ay tinawagan ko siya. Kinumpronta ko siya kahit sa tawag lamang. Naiirita talaga ako sa ginawa niya. Nainsulto talaga ako, Mama Mia. Pwede naman niyang sabihin sa akin ang totoo bago siya manligaw ng iba, di ba? Pero bakit ganoon? Bakit bigla-bigla na lang na nagbago ang isip niya? Naisip ko, Mama Mia, hindi kaya nababahuan siya sa akin? Nababahuan siya sa pagkababae ko? Kaya tinawagan ko siya. Ano ba, Mario? Nantitrip ka ba sa akin? Pagkatapos na may mangyari sa ating dalawa, basta-basta mo na lang ako iiwanan? Basta-basta mo na lang ititigil ang panliligaw mo? Hindi naman big deal sa akin na itigil mo ang panliligaw mo eh. Pero sana sinabi mo, sabi ko. Sorry, Lizelle. Oo't compatible tayo sa sex. Compatible tayo sa kama pero hindi compatible ang moralidad nating dalawa. Ayoko sa easy girl, pasensya ka na. Naisip ko kung ganun-ganun ka lang nagpatikim sa akin, baka ganun ka lang din magpatikim sa iba. Mama Mia, for the first time in my life ay nainsulto ako sa sinabi niyang yun. Nagalit talaga ako at sinigawan ko siya bago ko pinutol ang tawag. Gustong-gusto ko siyang saktan kaya lang wala siya sa harapan ko. Napaiyak ako hindi dahil nasaktan ako at pinagpalit ako ni Mario. Napaiyak ako dahil sa pang-iinsulto niya sa akin. Pang-iinsultong hindi naging madaling tanggapin. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magkakaroon pa ng panibagong karelasyon. Sabi ko sa sarili ko, tama na muna yon. Ayoko na muna sa iba pang karelasyon, Mama Mia. At dahil nga sa naging karanasan ko kay Mario, Mama Mia, ay huminto muna ako sa pagtanggap ng mga manliligaw. Sinabi ko sa sarili ko, ayoko muna. Magpo-focus na lang muna ako sa trabaho ko. Nakahanap na rin naman ako ng magandang trabaho noon. Don't get me wrong, Mama Mia. Meron pa rin naman akong sex life. Kasi paminsan-minsan ay pumapayag pa rin naman ako sa mga one-night stand para sa mga taong hindi ko masyadong kilala. Mama Mia, alam ko po. Alam ko na ngayon ay tumataas na ang kilay ng lahat at hinuhusgahan na ako bilang isang masamang babae. Sigurado ako na yun na ang naiisip ng karamihan sa inyong mga tagapakinig ngayon. Oo, hindi ako matinong babae. Oo, naging masamang babae ako. Pero Mama Mia, nung mga panahon na yun ay hinahanap-hanap talaga ng katawan ko ang sex. Hindi ko alam kung ako lang ba o nagpapa-ipokrita talaga yung iba na sinasabing hindi sila nangangailangan. Ako kasi dumarating talaga sa punto na nangangailangan ng katawan ko. Kaya paminsan-minsan ay nagbabar din ako. Doon ako nakakakilala ng mga taong pwedeng pang one night stand. Yung hindi na pwedeng kausapin kinabukasan. Ganun po, Mama Mia. Sinarado ko po ang puso ko at sabi ko, ayokong may manliligaw sa akin. Sabi ko sa sarili ko, ako ang masusunod ngayon sa buhay ko. Kaya lang, Mama Mia, isang araw ay nanligaw sa akin ang crush ko sa opisina na si Michael. Hindi naman talaga panliligaw yon, kundi palilipad hangin lang. Alam ko kasi na may girlfriend siya, Mama Mia. Pero dahil crush na crush ko siya at gwapong-gwapo talaga ako sa kanya, ay pumayag ako na maging side chick niya. O diba? Napaka-ironic. Sabi ko nung una ay ayokong magpaligaw pero ngayon ay pumapayag ako bilang isang side chick. Naisip ko noon, Mama Mia, siguro hindi ako masasaktan sa ganito. Kasi alam ko naman sa simulat sa pool na may girlfriend siya. Alam kong side chick lang ako kaya hindi ako aasa. Sabi ko sa sarili ko, eto lang ang magiging papel ko sa buhay ni Michael. At eto lang din ang magiging papel niya sa buhay ko. Sex lang, Mama Mia. Nag-sex nga kaming dalawa ni Michael.
Ang una pa naming experience, Mama Mia, ay sa loob mismo ng opisina. Sa janitor's closet kung saan ay walang masyadong pumupunta doon. Isang araw, timing po na umabsent ang janitor namin. Wala po agad nakuha na kapalit sa kanya dahil emergency ang kanyang pagli-leave noon. Tinawagan ng opisina namin ng agency kung saan kami kumukuha ng janitor pero wala silang maibigay dahil lahat po ay may ginagawang trabaho noon. Ibig sabihin, walang papasok sa janitor's closet. Mama Mia, tinext lang ako noon ni Michael. Ang sabi niya, magkita raw kami sa may janitor's closet dahil may ibibigay siya sa akin. Dun daw sa labas. Ako naman ay hindi ko naisip na iba pala ang plano ni Michael. Akala ko kung anong ibibigay niya. Nagbibigay kasi siya sa akin paminsan-minsan ng pagkain pero syempre palihim lang yun para walang makakita at walang makaalam na may namamagitan sa aming dalawa. Oo, sikreto po ang pagiging side chick ko. Meron bang side chick na bulgaran? Di ba wala naman? Kaya naman Mama Mia, nung nakita kong bumalik na lahat galing sa break, ay ako naman ang umalis. Nagtaka nga ang mga kaibigan ko sa opisina kung bakit hindi ako sumabay sa kanilang break noon. Sabi ko na lang ay may inaayos akong madalian dahil kailangan na ng boss namin. Pero nung lumabas ako Mama Mia at makalapit pa lang ako sa janitor's closet ay bigla itong bumukas at hinila ako paloob. Sisigaw pa sana ako pero bigla niyang tinakpan ang mga labi ko. Huwag kang sumigaw, ako to si Michael. Sabi niya. Gulat na gulat naman ako Mama Mia. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko. Para namang ayaw mo nito eh. 'Di ba? Ilang araw na nating napag-uusapan ang ganito. Pero Michael, di naman dito, sabi ko. Oh Mama Mia, nag-uusap kami at nagsusok kaming dalawa o section chat ni Michael. Siyempre, pagkatapos naming magparaos ay dinidelete namin yun kasi baka may ibang makakita. Pero hindi ko alam may siniseryoso na pala niya. Hindi ko alam may nagiinit na pala ang katawan niya sa akin. Kaya naman hindi na niya napigilan nung araw na yun at pinasok na niya talaga ako doon sa janitor's closet. Mama Mia, kakaibang thrill ang naramdaman ko noon. Oo, ilang lalaki na rin ang nakasex ko pero iba pala kapag may ganun Mama Mia. May kaba na baka mahuli kayo ng ibang tao. Halos gusto kong sumigaw habang may nangyayari sa aming dalawa. Dahil iba yung sarap Mama Mia kahit na mabilisan lamang yun. Mama Mia, kakaibang satisfaction ang naramdaman ko noon. At mula nga noon ay nahilig na kami ni Michael sa mga pampublikong lugar. Oo, hindi naman masyadong pampubliko. Pero yun bang may tsansa na may makakahuli sa amin? Mama Mia, isang araw ay sinamahan pa niya ako sa isang department store na hindi masyadong marami ang tao. Nagsusukat ako noon ng mga damit nung bigla siyang pumasok sa fitting room. At doon Mama Mia, doon ulit may nangyari sa amin na mabilisan. Mahilig si Michael sa ganon, sa mga patril na mabilisan. At dahil nga Mama Mia, thrilling naman talaga kapag may nakakahuli sa inyo, ay mabilis din kaming makaraos dalawa. Oo, para akong naadik noon kay Michael. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Mama Mia, nagsisex rin naman kami sa loob ng motel at sa mga pribadong lugar kung saan walang nakakakita sa amin. Kung saan pwede naming tagalan ng mga nangyayari sa amin. Pero kakaiba talaga ang thrill na hatid kapag nasa matataong lugar kami. Kaya lang Mama Mia, dumating din sa punto na hindi na namin masyadong ginagawa yun. Lalo pa sa opisina nung nadagdagan kami ng maraming tao. Nag-expand kasi ang office Mama Mia kaya nag-hire ng iba pang mga tao. At dahil marami na kami sa office ay medyo nawawalan na kami ng lugar ni Michael kung saan pwede kaming magparaos ng mabilisan. Hanggang sa dun na lang kami Mama Mia sa mga motel. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko ang pagkabagot ko kay Michael. At hindi lang yun Mama Mia. Unti-unti ay naramdaman ko rin na parang iba talaga ang turing ni Michael sa akin. Oo,
Sakto naman na side chick ako. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Kaya lang, ang ayaw ko talaga ay yung kapag may nangyayari sa aming dalawa, kapag tapos na, after sex ay lalabas na siya. Lalabas na ng bahay, lalabas na ng motel, lalabas na sa lugar kung saan kami na magkaniig. Lalabas siya na walang sinasabi. Tapos Mama Mia, pagkatapos na may mangyari sa amin o magkasama kami buong araw, kapag umuwi na siya ay bawal na akong mag-text. Bawal akong mag-chat o tumawag kahit na hindi naman masyadong halata yung itatapik ko sa text na yon. Basta bawal ako, Mama Mia, at baka makahalata raw ang kanyang girlfriend. Wag na wag kang magte-text, mag-chat o tatawag sa akin na. Ayokong malaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Ayokong magkaroon ng problema, sabi niya. Oo, Mama Mia. Literal na kabit talaga ang turing sa akin ni Michael. Mabuti pa yung ibang mga kabit dahil pinaninindigan pa. Mabuti pa yung ibang mga kabit dahil may makukuha pa sila. Kaya lang, Mama Mia, ako, literal na kabit na wala talagang nakukuha liban lamang sa sex. Hanggang sa naiisip ko, paano kaya kapag nalaman na ng girlfriend ni Michael ang tungkol sa ginagawa naming dalawa? Ma-hurt siya panigurado kapag nalaman niyang tinatraidor siya ng boyfriend niya. Na-experience ko na yun kay John sa first love ko. Kaya alam kong masasaktan siya. Kaya umiwas na ako kay Michael. Tinext ko siya, Mama Mia, isang araw nung nasa opisina kami at sinabi kong tigilan na namin ang isa't isa. Hindi siya pumayag. Bagkus, Mama Mia, ay inabangan pa niya ako nung matapos akong mag-break at hinila pa niya ako sa isang sulok ng opisina. Pero pinanindigan ko ang desisyon ko. Sabi ko ayoko na, ititigil na namin ang lahat. Bakit, hindi ka na ba nag-e-enjoy? Tanong niya. Michael, may girlfriend ka. Ayokong masaktan siya kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Mahal mo siya, di ba? Kaya panindigan mo siya. Bago pa siya tuluyang mawala sa'yo, sabi ko. Pero hindi basta-bastang sumuko si Michael. Ilang beses din niyang inattempt na halikan ako ng patago sa opisina pero umiwas talaga ako, Mama Mia. Todo talaga ang pag-iwas ko kahit na ang totoo ay gusto ko rin naman talaga. Hanggang sa tuluyan na rin sigurong napagod si Michael sa kakasunod sa akin, sa kakasuyo na muling pagbigyan ko siya sa kama. Mama Mia, nagtagumpay naman ako. Balik to one night stand na naman ng lola niyo. Kasi nung naging kami ni Michael, nung naging side chick niya ako, ay hindi na ako nagpagalaw sa iba. Pero, Mama Mia, nung matapos at tinapos ko ang namamagitan sa amin ni Michael ay bumalik ako sa pag-one night stand sa mga taong at mga lalaking hindi ko kakilala. Hanggang sa isang araw hindi ko aakalain na may mamimit akong isang lalaki. Isang lalaki, Mama Mia, na napaka-espesyal. Espesyal dahil kakaiba siya sa lahat ng mga lalaking nakilala ko. Iba ang pinaparamdam niya sa akin. Iba ang binibigay niya sa aking kasiyahan. At oo, Mama Mia, ang kagandahan sa kanya ay nakita ko talaga ang sincerity sa kanyang mga mata. Nung nagkakilala kami, ay kinuha niya ang cellphone number ko. Kinaibigan niya muna ako. Nung naging magkaibigan kami ay tsaka naman niya inamin na unti-unti ay nahuhulog na siya sa akin. Mama Mia, napakagaling din niyang magdala ng babae. Siguro nga dahil sa agwat ng edad namin. Lagpas 20 years po ang agwat ng edad naming dalawa. Oo, mas matanda siya sa akin. And oo, meron na siyang pamilya pero hiwalay na siya sa kanyang asawa at meron silang 3 anak na nasa puder ng misis niya. Pero ang sabi niya ay sinusustentuhan niya raw ang mga bata. Matagal na panahon na raw silang hiwalay. Magpi-7 taon na. At sa loob ng 7 taon na yon ay wala raw siyang ibang nakarelasyon. Akala ko nga, Lizelle, hindi na ako magmamahal ulit eh. Pero nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat mula nung makilala kita, sabi niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Fidel, Mama Mia. Si Fidel ay mahigit 20 years ang agwat ng edad namin. Pero Mama Mia, minahal niya ako.
ng bukod tanging pagmamahal na kailanman ay hindi ko naranasan sa mga past relationship ko, sa mga past F-body ko. Hindi ko talaga naranasan yun sa iba. Lalong-lalo na ang pagmamahal, ang pagkikare at ang sincerity. Hanggang sa tuluyan na nga akong bumigay, Mama Mia. Tuluyan ko na siyang sinagot. Pero paano tayo? Paano magkakaroon ng katuparan ng tayo kung meron ka ng ibang asawa? Lizelle, inaasikaso ko na ang annulment naming dalawa, sabi niya. Mama Mia, dahil wala naman siyang pinakitang pangit sa akin, dahil wala naman siyang pinakitang hindi maganda sa akin, ay pinaniwalaan ko lahat ng sinasabi niya. At ang gusto ko talaga sa kanya, Mama Mia, ay ang kanyang pagiging soft-hearted. Madali talaga siyang madala lalo na kapag anak ang pinag-uusapan. Umiiyak siya sa harapan ko at ang sabi niya, miss na raw niya ang mga anak niya. Kaya lang, Mama Mia, malayo ang mga ito sa kanya. Kaya tuwing Pasko at bagong taon lang niya nakakasama ang mga ito. Alam mo, Lizelle, mas maganda siguro kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating anak, no? Sabi niya. Nung mga panahon na yun ay wala pang nangyayari sa amin. Kahit na magdadalawang buwan na ang relasyon namin. First time, Mama Mia. First time na ilang buwan na wala akong nakaniig. Kasi naisip ko, yung mga nakaniig ko dati na possible na magiging karelasyon ko ay hindi naman naging maganda at hindi naman naging maayos ang ending. Kaya this time, iibahin ko ang diskarte ko. Hindi muna ako magpapagalaw. Kikilalanin ko muna ang lalaki. Kaya lang, kakaiba talaga ang karisma ni Fidel. Kakaiba ang dating niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong pumayag na may mangyari sa amin. Hindi naman niya hinihingi yun, Mama Mia, kaya lang nararamdaman ko naman. Nung 3rd month rin naming dalawa, dun ko binigay sa kanya ang aking pagkababae. Sinabi ko rin sa kanya lahat ng mga nakaraan ko. Ang sabi niya, Mama Mia, tanggap niya ako. Tanggap niya lahat ng pagkakamali ko sa buhay. Bata ka pa noon, kaya hindi naman imposible na magkamali ka talaga. Ganun naman ang tao, nagkakamali ng mga desisyon. Ang mahalaga ay tinatama mo na ang mga mali mo ngayon, sabi niya. Mama Mia, masayang masaya ako sa piling ni Fidel. At sa tingin ko nga noon ay handang-handa na ako na bigyan siya ng anak. Dahil lagi kong nakikitang nalulungkot siya kapag may nakikita siyang buong pamilya. Lalo na kapag may nakikita siyang mag-ama sa park o di kaya'y sa mall. Fidel, gusto mo na bang mag-anak tayong dalawa? Talaga, Lizelle, payag ka na? Sabi niya. Oo naman, pero promise mo yung annulment ninyong dalawa ng asawa mo. Oo, inaasikaso na yun ng abogado ko. Kaya lang hindi talaga raw madali ang pagpapile nun Aabutin pa ng ilang taon. Mama Mia, nagulat ako. Ilang taon ba ako dapat maghintay para sa annulment na yon? Oo, napag-usapan na rin namin ni Fidel ang tungkol sa pagpapakasal. Ganon siya kaseryoso sa akin. Kaya naman, Mama Mia, hulog na talaga ang loob ko sa kanya nun. Medyo natakot ako nung sinabi niya na ilang taon pa ang hihintayin namin para sa kanyang annulment. Kaya lang, lagi naman niya akong ina-assure. Lagi niyang ina-assure na lagi lang siyang nandyan at hindi niya ako iiwanan. Oo, Mama Mia. Ilang beses ko na ring pinatikim ang sarili ko sa kanya. Ilang beses ko na ring binigay ang pagkababae ko sa kanya. At sa bawat pagniniig namin, ramdam ko talaga ang pagmamahal niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi katulad nung mga iba kong nakarelasyon dati. Hindi katulad ni Michael na thrill ang hanap. Hindi katulad ni John na laging nagmamadali. Lalo na ni Brian. Na para bang gustong-gusto na rough yung magiging pagniniig naming dalawa. Kay Fidel, Mama Mia, dahan-dahan. Kay Fidel ay parang isa akong babasaging gamit na iniingatan. Kay Fidel ay parang isa akong prinsesa na tinuturing talagang napakahalaga. Dahan-dahan ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko lubos maisip na makukontento pala ako sa ganon. Na mas masisihan pala ako sa ganong klaseng pagniniig, Mama Mia. Hindi ko lubos maisip na mag-e-enjoy ako
sa paraan ng pagpapaligaya ni Fidel sa katawan ko. Hanggang sa dumating ang araw, Mama Mia. Dumating ang araw na pinakahihintay ko. 2 buwan na ako noon na hindi dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Sinasabi na rin ng mga katrabaho ko na mukhang nananaba ako. Wala naman akong ibang nararamdaman nun, Mama Mia. Hindi naman ako nahihilo o nasusuka o naduduwal. Kaya lang, dahil sa sinabi nilang para akong nananaba, ay naisip ko na baka nga may pagbabago sa sarili ko. Doon, Mama Mia, ay naisipan ko na mag-pregnancy test. At hindi nga ako nagkamali. Buntis nga ako, Mama Mia. Nagdadalang tao ako at ipinagbubuntis ko na ang magiging bunga ng pagmamahalan namin ni Fidel. Agad-agad ko yung binalita sa kanya. Hindi ko alam pero ang nakita ko sa mukha niya ay pag-aalinlangan. Hindi ka ba masaya, babe, na magkakaanak na tayo? Masaya naman, babe, masaya, sabi niya. Pero hindi ako kumbinsido. Umuwi na lang ako ng bahay noon. Inisip ko kung paano ko kaya sasabihin sa mga magulang ko. Mama Mia, kahit na hindi naman kami reliyoso pero mahalaga sa mga magulang ko ang reputasyon. Kaya alam ko, natatanungin nila kung sino ang ama at gugustuhin nilang ipakasal ako dito. Pero paano kami magpapakasal ni Fidel? Kasal pa siya sa asawa niya. Hindi pa annulled ang kasal nilang dalawa. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko na ang lalaking nakabuntis sa akin ay may pamilya na inaasikaso pa lang ang annulment? Natatakot ako noon, pero iniisip ko, Mama Mia, na siguro hindi naman ako pababayaan ni Fidel. Siguro haharapin naman niya ang mga magulang ko. Halos kasi konting agwat lang ang edad niya mula sa mga magulang ko, Mama Mia. Kaya alam kong mapapaliwanagan niya ng mabuti ang mga magulang ko. Pero hindi naman yun nangyari. Kasi mula nung umuwi ako ay hindi ko na makontak si Fidel. Hindi ko na siya matawagan dahil out of coverage area na. Tinetext ko siya at chinachat pero hindi siya nagsisin sa mga chat ko at hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Natakot na ako nung mga panahon na yun. Wala kasi akong ibang alam kay Fidel, Mama Mia, kundi ang apartment lang na tinitirhan niya. Kaya pinuntahan ko siya matapos ang 2 araw na hindi ko siya makontak. Pero wala na siya doon. Lumipat na raw, sabi nung landlady. Nung tinanong ko kung saan lumipat ay hindi raw niya alam. Mama Mia, natakot ako noon. Takot na takot ako. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang nangyari? Paano ko sasabihin sa kanila na binuntis ako ng isang lalaking may asawa at ngayon ay iniwanan ako sa ere? Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko ang nangyari. Pinalipas ko muna ang ilang mga linggo hanggang sa hindi ko na maitago ang pagbubuntis ko, Mama Mia. Isang araw habang kumakain kami ng hapunan, linggo yun kaya kumpleto kami sa bahay, ay bigla na lang nagtanong ang mama ko. Bakit nananaba ka yata, Lizelle? Hindi ka naman mataba hindi ka rin tabain. Hindi ka rin malakas kumain kaya imposibleng tumaba ka. Lagi ka rin nag-e-exercise. Po, baka po nagbago na ang metabolism ko, sabi ko. Nagbago ang metabolism mo o buntis ka? Doon, Mama Mia, ay bigla kong nabitawan ang hawak kong kutsara. So buntis ka nga? Tanong ng mama ko. Opo. Pag-amin ko sa kanila. Gulat na gulat silang lahat at sabay-sabay silang nagsalita kung sino ang ama. Pero hindi ako sumasagot. Ano ba, Lizelle? Pipi ka ba o bingi ka? Sino ba ang ama ng pinagbubuntis mo? Mama Mia, hindi ko masabi-sabi sa kanila. Kaya naman, ang sabi ko na lang ay hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Anong klase ka bang babae? Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi mo kilala? Nagkunwari na lang ako nang nakabuntis sa akin ay naka one night stand ko lang nung lasing na lasing ako. Nagalit sa akin ang mga magulang ko, Mama Mia. Akala raw nila dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral
ay alam ko ang mga ginagawa ko. Akala raw nila ay matino akong babae. Hindi nila akalain na nakikipag one night stand pala ako. Kung ano-anong mga panghuhusga mula sa pamilya ko ang natanggap ko, pero Mama Mia, tinanggap ko lahat yun dahil alam ko naman na kasalanan ko. Alam ko naman na ako ang may mali. Ako ang gumawa ng kasalanan. Pinanindigan ko na lang na hindi ko kilala ang nakabuntis sa akin. Mama Mia, ang sabi ng mga magulang ko ay dapat maghanap raw ako ng maninindigan sa akin. Kaya lang hindi ko ginawa yon. Alam ko kasi Mama Mia na hindi tama yon. Hanggang sa nakapanganak na ako ay walang Fidel na nagpakita sa akin. Hanggang sa bumalik na ako ng trabaho ay wala pa ring Fidel na nagpakita sa akin, Mama Mia. Wala nang nanligaw sa akin mula nung malaman nila ang katotohanan na nagkaanak ako sa lalaking hindi ko kilala. Walang ibang nakakaalam ng kwento ko liban na lang sa isa kong katrabaho na ka-close ko. Alam niya ang tungkol kay Fidel. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagkaroon po na parang isang summit ang kumpanya namin. Isang summit kung saan kasama rin ang iba't ibang kumpanya, Mama Mia. Hindi ko lubos maisip na dun pala sa summit na yon, dun ko makikita ang lalaking tinaguan ako ng ilang taon. Walang iba kundi si Fidel, Mama Mia. Gulat na gulat siya nung makita ako. Sinundan ko siya, Mama Mia, pero iniwasan niya ako. At nung na-corner ko na siya ay bigla niya akong hinila papunta sa isang sulok na walang makakakita sa amin. Ano bang ginagawa mo dito, Lizelle? Tanong niya na parang siya pa ang galit. At ikaw pa talaga ang galit na nandito ako? Sabi ko. Ano ba? Sagutin mo nga ang tanong ko. Nandito ang asawa ko. Nandito siya. Asawa mo? Akala ko ba inaanal ng kasal nyo? Akala ko ba on the process ng annulment nyo? Hindi ba natuloy? Doon siya na nahimik, Mama Mia. Huwag kang mag-alala, Fidel. Wala na akong balak na habulin ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kinaya kong mag-isa. Pinanindigan ko ang batang ginawa nating dalawa. Pwede ba? Huwag mo ngang lakasan ang boses mo at baka may makarinig sa'yo, sabi niya. So all this time, niloloko mo lang pala ako. All this time, hindi naman pala totoo na wala na kayo ng asawa mo. All this time, magkasama pa rin pala kayo. Hindi pala kayo hiwalay at pagdadrama mo lang yung pag-iyak-iyak mo sa harapan ko noon na namimiss mo ang mga anak mo. Napakawalang kwenta mong lalaki, Fidel. Napakawalang kwenta mong ama. Sana sunugin yung kaluluwa mo sa impyerno. Pagkatapos kong sabihin yon ay umalis na ako, Mama Mia. Pumunta na ako doon sa upuan na nakatalaga para sa kumpanya namin. Mama Mia, yun na ang naging huling pagkikita namin ni Fidel. Hanggang ngayon ay wala na akong naging balita patungkol sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Kung sila pa rin ba ng asawa niya o kung may niloloko na naman siyang ibang babae. Mama Mia, sana ay magsilbing aral itong kwento ko na ito lalo na sa mga kababaihang kabataan. Huwag na huwag niyong iisipin na kapag binigay niyo na ang sarili niyo sa isang lalaki ay hinding-hindi na kayo iiwanan. Kasi kahit ano pa ang ibigay niyo, kahit ibigay niyo pa pati kaluluwa niyo, kapag magloloko yan, magloloko at magloloko talaga at wala ka talagang magagawa. At huwag mong iisipin na kapag nakuha ka na ng lalaki ay wala ka ng worth. Kaya kung sino-sino na lang ang papatulan mo. Huwag kang gumaya sa akin. Huwag mong gawin ang mga naging pagkakamali ko. At sa lahat naman ng mga lalaki, sana naman, huwag niyong galawin yung babaeng hindi niyo naman kayang panindigan. Huwag niyong galawin at huwag niyong istorbohin yung babaeng nananahimik kung hindi niyo na rin pala paninindigan hanggang huli. Kung hindi niyo rin pala mamahalin ng totoo. Huwag kayong manliligaw sa mga babae kung hindi kayo sigurado. Dahil ang totoo niya, nananahimik naman kaming mga babae. Wala naman kaming ginagawa. Tahimik lang ang buhay namin tapos bigla kayong susulpot. Liligawan kami.
Guguluhin ang mundo namin. At kapag hulog na kami, at kapag binigay na namin pati katawan namin, ay basta-basta na lang kayong mangiiwan na para bang wala lang. Alam ko, it takes two to tango. Alam ko na hindi rin naman mangyayari sa akin lahat ng to kung hindi dahil sa desisyon ko. Kaya lang, Mama Mia, ang hinihiling ko lang sa mga lalaki, sana bago kayo manligaw, siguraduhin niyo muna sa sarili niyo na kaya niyong panindigan ang babaeng liligawan niyo at hindi niyo lang basta-basta sasaktan. Hanggang dito na lang po, Mama Mia. Naway marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Nawa rin ay may natutunan lalong-lalo na yung mga kabataan. Lubos na gumagalang, Lizelle. Tama ang sinabi ni Lizelle, hindi ibig sabihin na kapag binigay mo na ang katawan mo, binigay mo na ang buong pagkatao mo ay hindi ka na iiwan. Hindi ibig sabihin na kapag sinurrender mo na ang lahat-lahat pati ang bataan, ay tuluyan ka ng paninindigan. Huwag basta-basta maniwala sa ibang tao. Yung ibang ang kakilala natin ng matagal na panahon ay nagagawa pa rin tayong saktan at lokohin. Paano pa kaya yung mga bago nating kakilala? At isa pa sa pinakamalaking leksyon na dapat baunin ng lahat, lalo na ng kababaihan, mula sa naging kwento ni Lizelle, ay dapat huwag kayong makikipagrelasyon sa isang taong may asawa kahit pasabihin natin na hiwalay na silang dalawa. Mahirap kasi yun eh. Ano ba ang goal ng relationship para sa inyo? Kung ang goal ng relationship para sa inyo ay wala lang, trip-trip lang, ayos lang, sige, pumatol kayo sa mga hiwalay sa asawa. Pero kung ang goal ng relationship ninyo ay bumuo ng pamilya, magpakasal, mag-asawa, huwag kayong pumatol sa mga lalaking gano'n o sa mga babaeng may asawa o minsan ang ikinasal. Kasi mahirap. Mahirap kasi napakatagal na proseso ng annulment. Napakatagal na proseso bago niya makamit ang kanyang kalayaan para malaya siyang mahalin ka at pakasalan ka. Pwera na lang kung maipasa yung divorce, diba? Pero hanggat wala pa, hanggat hindi pa yun naipasa, huwag kayong papatol sa ganoon dahil masasaktan kayo. Lalo pat hindi nyo alam kung yung inyong minamahal ay nagsasabi ng katotohanan. Meron kasing iba dyan, pinapasakay ka lang sa mga matatamis nilang salita, sa mga matatamis nilang mga dila. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga paninindigan hanggang huli. Kaya sana, bago kayo mamili ng taong sasamahan nyo habang buhay, sana siguraduhin nyo na yun ay ang taong paninindigan kayo anuman ang maging hamon ng inyong relasyon at ng mga darating pa na pagkakataon. Walang ibang mabisang paraan kundi ipagdasal sa Diyos ang magiging katuwang mo sa buhay. Kasi kapag siya ang nagbigay, yun talaga ay yung tama para sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat, Lizelle, dahil ibinahagi mo ang iyong kwento nitong ating programa kahit na alam mo na medyo mahuhusgahan ka talaga ng iba dahil sa mga naging desisyon mo sa iyong kabataan. Naway naging inspirasyon ang iyong kwento para wag tularan ng iba. Naway naging inspirasyon ka rin sa mga dumadaan ngayon sa matinding pagsubok lalo na ng mga kababaihan, ng mga single mother na mas magpakatatag para sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang mga anak. Maraming salamat din sa iyo na nakinig ngayon. I-like at i-share ang video na to. Huwag kalimutan na syempre mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para laging updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Maraming salamat talaga sa walang sawa niyong pagsuporta. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.